Sing-sita siya, sabi niya, di ba yung una hinahamon niya si na take up na natin yan, hinahamon niya si Speaker Romualdez. Ikaw, gusto mo mag-presidente, pa-audit ka. Di ba? Mag-liquidate ka. Di ba? Kasi, sabi niya, sabi nga nila, is mas matindi daw yung extraordinary expenses as compared sa confidential funds. Putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Pati Office of the President. How much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng make COA the guardian of the people's money, open up everything including yours, kayong taga-COA. Ngayon, ang lumalabas kasi, nagbabanggaan ngayon si Tatay Dix. Si Speaker. Oo. Siya ngayon, siyempre, to the rescue siya kay Anakis, di ba? Siyempre, anak yun, partner. Of course, di ba? So, lumalabas kasi, kung balak mong magpresidente, dahil nasabi daw nga daw. Sinabi na. Sinabi daw sa kanya. Sa kanya mismo, kay Tatay Dix mismo. Na may balak siya. Pero siyempre, ano pa to, partner? Yung panahon ng campaign. Oo. Hindi naman to. Okay pa sila daw, nung friendship pa sila. So, sabi, balak niya maging presidente. So, sabi ngayon ni Presidente D. Sabi niya, kung balak mo, okay lang yan. Sa'yo na yan. Oo. Pero magpa-audit ka. Magpa-audit. Magpa-audit ka ng mga ginastos mo. Kasi matindi daw ang gastos sa Kongreso. Oo. So, sabi niya, alam ko to. Sabi ni Pangulong Duterte. Yung mga gastusan dyan. Di ba? Kung at that time naman, sa akin lang naman, kung meron pala mga gastusan ganitong klase, partner, pati hindi niya ni-reveal before nung presidency siya. Ni Pangulong Duterte, kung may mga ganito na talagang dating anomalya. Malaki. Hindi, baka tinutukoy lang niya. Baka mas malaki yung gastos ngayon dito kay House Speaker. Hindi, sabi niya, alam niya ang mga galawan. Oo. Di ba? Well, anyway, partner, may bago na naman kasing pasabog si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, sinabi daw ng anak niya, kung saan gagastos inyo 125 million. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. This is the word Kaya sabi ko baka mukhang, di ko alam kung nagkausap ba talaga sila, nagkwentuhan lang sila or paano. Kasi the word is future. Gagastosin yung 125M. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya
ng kanilang accomplishment report. 'Di ba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Tapos na yun eh. Noong December pa yun. Di ba mga kayubi, yung 125M, nagastos na siya. Noong December. So, hindi ko alam, ang pinatutong ko lang ang 125M ni Pangulong Duterte. Ito ba na nagastos na? Future eh. Ang kwento niya is ganito, gagastusin daw ni VP Sara para sa preparation ng mga estudyante sa PMT. Yung parang pre-military training. ROTC. Iba pa yun. Iba pa yun. Ang ROTC kasi, kaya partner, ang ROTC partner is sa college. So, ang gagamitin niya ba para sa ROTC is confidential funds ng OVP o confidential funds ng DepEd? So, sabi niya sa ROTC, tapos parang magkakaroon pa ng trip yung mga estudyante para sumakay sa masanay, parang to experience yung tank. Gagamitin daw ang CONFI funds ni VP Sara para sa PMT o Preparatory Military Training at pagbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps. Pwede raw mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahawakin sila ng tangking panggera. Pinayuhan din ng dating Pangulong kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontrang mambabata sa Kongreso, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Mga tangke. So parang field trip, ganun dating. Diba? So syempre may umalma na naman dito. Sabi ni Congressman Manuel, hindi ito. Yung confidential funds, hindi pang ganitong project. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds. Kasi hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential funds. So kaya nga sabi ko minsan, baka yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, baka hindi naman yung nasabi ni VP Sara. Pero sige, i-assume natin na ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay yung para sa 2024 confidential funds na hinihingi ni VP Sara. Still, lumalabas na hindi ito yung purpose na sinabi ni VP Sara during the Senate budget hearing, kung saan niya gagamitin yung confidential funds
tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago A Million Trees for in support of the mandate of the DNR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Baka nagkukwentuhan lang sila, ito yung mga bala ko and everything. Tapos i-reveal ngayon ni Pangulong Duterte, hindi match. Hindi match. Sabi nga ni Congressman Manuel, kung yan ang sinabi ni Pangulong Duterte, hindi yan pang confidential funds. So, sablay ng konti doon si Tatay Diggs. O, diba? Mukhang hindi na-brief sa kanya. Baka tingin ko dapat hayaan niya na lang. Na, si VP Sara mismo ang magsabi. Kasi si VP nga, hindi siya nagre-reveal ng ganyan. Diba? Baka lalong malagay sa alanganin si VP Sara. Kasi diba sabi mo nga, nagastos na. O kasi nga, okay, ang binanggit kasi ni Pangulong Duterte, 125M. Oo. Yung 125M, naggastos na noong December ng 19 days. Oo. Tama. So, ano yung 125M na binabanggit? Hindi naman to yung budget na hinihingi niya eh. Diba? 150M sa DepEd. Oo. 500, tama ba ako? Magkano doon sa OVP? Ganun yun eh, 500 ba? Pero yung pinaka-budget, yung sinasabi, itong hinihingi niya ngayon, for confidential funds. Kaya sabi ko baka magsaliwa. 'Di ba Tatay Amik, baka magsaliwa yung sinabi ni Tatay Digong sa kani anyway, wala pa sinasabi si VP. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Yan ay matapos siyang ipagtanggol kamakailan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. VP Sara ng Digong? No comment po. Thank you. Yes sir, no comment sir. Ayan, no comment muli si VP Sara sa tinugon ng kanyang ama patungkol sa confidential funds. Siguro napansin niya, hindi talaga sila magkapareho ng tinutugon patungkol sa confidential funds. Si kasi ang tawag dito, nagtatanggol kay VP Sara. Yun lang, di ba? Ito, Angela, totoo sabi kong Manuel, hindi pwede ilagay ang fund dahil hindi pa batas ang... isa pa. Hindi pa batas ang ROTC. Correct, yan. Tama. Isa pa yun. Tama, may punto. Wala pa tayong mandatory. Isa pa yan, totoo yan. ROTC, and at the same time, partner nga, hindi nga pang confidential funds yun eh. Kasi auditable yun. Pag ganun. Diba? Mahirap din yun, partner, kung yun ang mga plano. Ayan. Kasi mahaba-habang usapin pa yan eh. Although nandyan na yung panukala, na pero hindi pa yan na isa sa batas. So paano ka maglalagay ng pondo na wala pa tayo, partner, batas, di ba? Kaya nga sabi ko, Tatay Diggs, hinay-hinay, Tyke, 182, 500 in total, attorney. Yan, ang daming confi fund ni Sara, may pang OVP and DepEd. Yun yung request. Kasi dalawa yung hawak niya. Diba? Pero feel ko, partner, mukhang iba ang nasa isip ng Senate. Parang pabor sila na may confi funds. Siguro para hindi na masilip yung mga pidaf nila. Ganun yan. Alam mo kung bakit? Pag ganyan, magkakalitawan na ng mga pondo-pondo yan. Nilabas kaya ni Atty. Harry Roque yung partner. Kung magkano ang kay PBM, kay PBBM, kay Senate President, saka kay Speaker. Lalabasan na sila. Lahat ng mga confi fund. Diba? Pero sabi naman ni Senator
is it Angara, ni Senator Sani, kailangan lang, which is tama naman, punto naman siya, kailangan talagang bigyan ng confidential fund ang Office of the President. Kasi siyempre siyang pinaka-partner, head, di ba? Well, siya ang Vice Chair? Oo. Na NTLCAC? Hindi. At saka siya yung partner ng AFP, di ba? Chief of Staff. Sino? Si Pangulong BBM. Ay, oo naman, partner. No doubt. No doubt yun. Plus, siya yung Pangulo ng ating Pilipinas. So, kailangan lang talaga hindi lang basta pondo, malaking pondo. No. Yes. So, yun, which is my point naman si Senator Angara. Kaya dapat lang bigyan ng hindi, partner, as Intel nasabi Fund. si mukhang pabor yata na magkaroon pa rin ng confi Si funds. Vice President. Harud Dragnil. Ayan. Meron pa ako nakita isa bago. Pababa nga po ng konti pa. Joe Caliber. Meron ako nakita eh. Ito, Vincent Leon Noel Diaz. Hindi pa siya, hindi. Meron pa isa. Baka magtampo pa, di ko nabasa. Jason Gibbs. Yun, si Aldrich de la Cruz. Kung talaga magandang hangarin, bakit kailangan pang confi ang gamitin? Pwede. Diba? Si Oliver Saniano. Hello. Ayan, naku, ang bilis ng oras mga kayubi. Kasi yung confi naman, gaya ng binabanggit nga natin, ang plano talaga, well, ito sa nakikita ko, partner, ay para, partner, sugpuin nga yung pag-recruit ng mga NPA. komunistang grupo sa mga kabataan. Ako, sa mga eskwelahan. Walang masama doon, partner. No. Ito sa akin. Kung ako masusunod, ako lang bibigyan ko si DepEd Secretary ng malaking pondo para sa school. Ang dapat niyang unahin ang kulang na classroom. Pero hindi ko na siya bibigyan ng confidential funds kasi dapat ito para doon sa mga tumutugis na talaga sa mga terorista, NPA and everything. So, ako, basta bibigyan ko ng malaking pondo si VP saka si DepEd Sec para sa edukasyon. Yun sa akin. Pero confi funds, hindi na. Kasi she can survive without that. Because yung dating naunang VP, walang confi funds. Kahit yung mga nauna pa kay VP Lenny Tapos yung mga nauna yatang DepEd Secretary, wala rin. Ba't nakasurvive? No, correct. Yun lang. Kaya na lang pondo for the education. Jason Gibbs, wala kaming sinasabi na tanggalin yung confi or Intel at Intel funds ng Presidente. Hindi. Kailangan niya, kailangan niya ng Pangulo. Although parang ang tinitingnan nila ngayon, bakit sobrang laki ata? Parang nadagdagan ba ng confi fund ng Pangulo? Bilyon No. Yun na lang. Basta dapat meron. Hindi lang natin alam kung ano ba yung sapat. Diba? So, partner, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ng inyong karapatan. Alright. So, hanggang bukas mga kasama, ako pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Samahan niyo po uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan, mga kasama sa pagbibigay ng serbisyong legal at pagtalakay sa mga usapin na may pakialamang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.